Kumusta po? Bukod sa mainit, o hindi kaya ng aircon niya, nag-iinit natin pananampalataya. Una po, bago po tayo lumalim sa ating usapin, no, sa umagang ito, nais ko pong hilingin, no, sa mga kabataan na nandito. Pwede bang kayo'y tumayo at pakikamayan ang mga nanay na nandito? And batiin niyo Happy Mother's Day. Gusto ko tumayo kayo, lahatin niyo, ha? Atian mo na first. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Yan, lahatin niyo, ha? Huwag niyong pipiliin, lahatin niyo. Lahat na makita yung nanay, pakikamayan. Kung nanay niya yan, pwede niyong yakapin. Okay? Sige. Nabati nyo na, ha? Nabati nyo na lahat. So, Happy Mother's Day po. Muli sa inyo, mga kananayan. Meron ba ditong single dad? Ay, single mom. Sorry. Single mom. Bukod kay Ate Dolor. Si Ate Dolor na siya, yan eh, super mom. Kung meron superman, meron super mom. Okay? Wala naman single mom. No? Kasi pag single mom, binabati yan ng Happy Mother's Day, Happy Father's Day. No? So, marami na tayong narinig about sa kwento ng mga karakter ng Biblia. Tama. At kung inyong titignan, halos narinig na natin lahat ng kwento ng mga ito. Lalo na yung mga alagad ni Jesus o yung mga disipulo ni Jesus. Yung mga kilalang tao sa Biblia, no? Lalo na si Jesus mismo. Pero, naisip niyo na po ba ito? Naisip niyo na po ba yung mga taong hindi gaano napapansin? No? Dahil bulag tayo ng kaunawaan sa mga tanyag na taong ito, nakakalimutan natin saan ba sila nag-umpisa. Na yung mga alagad ni Jesus, for example, sa panahon natin ngayon, meron po tayong iba't ibang uri ng profesyon o trabaho. Tama po ba? Meron tayong hinahangaan na abogado, doktor, mga teachers, presidente, senador, o mayor, o kahit ano pang profesyon yan. Naisip niya na po ba na kung wala itong tao na to, hindi natin mapapansin na yung kanilang pagsilang ay mapapaliwala kung hindi natin papansinin itong tao na to. Naisip niyo na po ba yun? Sige, okay na. Ito na lang. Yung ano. Live kasi tayo. Okay? And I want to focus on this story sa buhay ni Moises. I'm sure kilala niyo si Moises. Tama po ba? Sino nga si Moises? Pero ang pinaka-topic natin ngayon, hindi tayo dadaan kay Moises. Hapyawan lang natin ng konti si Moises. Pag pupunta tayo sa dagat at tumawag tayo ng mahabang tungkol or bagay, kahoy, sasabihin sa iyo, uy, si Moises. Diba? So, yun yung magiging ano natin eh, magiging palatandaan natin kay Moises, yung may hawak na tungkol. Pero ngayon, kilalanin muna natin si Moises bago tayo lumalim doon sa pinakausapin natin. Sino ba si Moises? Sino si Moises? Siya lang naman yung sanggol na itinago ng kanyang ina sa basket at pinaanod sa ilog Nile or ilog Nilo. And isa rin siyang batang pinalaki ng anak na babae ni
Paraon. Kanina, no, sa devotion about dun kay Paraon din yung aming topic. And napakaganda kasi napaka-timely sa panahon natin ngayon. So si Moises, siya yung batang pinakaton, no, sa ilog at pinalaki ng anak na babae ni Paraon sa Karangyaan. Pero hindi nakalimot sa kanyang ina. No, napakagandang usapin. And siya rin yung taong nabuhay bilang isang pastor sa disyerto o sa wilderness sa loob ng 40 taon patungo sa Promised Land. Ang tanong, nakarating ba si Moises sa Promised Land? Mga bata, mga Saturday schooler, nakarating ba si Moises sa Promised Land? May oo, may hindi. Okay. Hindi po siya nakarating ng Promised Land. So, isa rin siyang tao sa utos ng Diyos ay naghayag ng 10 salot sa Ehipto ng magtigas ang hari laban sa pagkalipin, no? Siya yung lumalaban na tao dun sa mga hari ng Ehipto para palayain ang mga Israelita. Siya rin yung taong ginamit, no? Ito yung pinakatumatak kay Moises. Siya po yung taong naghati sa dagat na pula. Kaya siya may hawak na tungkod. No? Sa mga bata, sa Saturday schooler, pag ginaganon yung tungkod, bubukas yung ilog. Siya rin yung taong nagbigay sa mga Israelita ng 10 utos ng Diyos. Okay? Si Moises ay isang propeta na nagpakita ng mga bagay na kasindak-sindak. Tama? Yan yung alam natin. Pero kung ating titingnan, no, bago magka-Moises, ito bago magka-Moises, sino muna? Aside from kay Lord, no, the Creator. Sino muna bago nagkaroon ng isang Moises? At itong tao na ito ay hindi napapansin gaano. But I want to focus on this, or God want us today na tingnan natin kung sino yung tao nito. And bilang pag-alala sa mga Kananayan, and this message is para sa inyo po, sa mga Kananayan, no? Pasintabi muna sa mga katatayan nandito. Yung nanay muna yung dita ngayon. No? Sa ano na tayo, sa third Sunday na tayo ng June. Bawi tayo, no? Sa ngayon, yung mga Kananayan muna yung ating bibigyan pahalaga. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay patungkol sa nanay ni Moises. Napapamagatan natin ang motherly attributes. Amen? Ang motherly attributes. Alam ko, maraming katangian bilang isang ina. Pero dalawang bagay lang mamaya ang ating pag-uusapan. Pero bago po tayo lumalim, let's bow our head and let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat po kasi nandiyan ka upang ituro sa amin ang patungkol sa ina ni Moises. Gamitin mo po ang iyong babang lingkod bilang isang daluyan ng pagpapala. Ang salita mo ay aming pumasok sa aming mga puso at isipan at maipamuhay namin ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na hindi po aksidenteng maririnig ang salita mo. Bagkus, Lord, magiging pagpapala ito sa aming bawat isa. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I know there's a lot of attributes we need to be a mother. Maraming katangian na dapat makuha natin. Mahirap maging isang ina. Amen po ba? Yes. Napakahirap. No, kahit sabihin natin na yung tatay niyan, ay yung asawa niya ay nagtatrabaho ng 8 hours a day. Tapos ang nanay niya nasa bahay lang, mas malala pa. Tama? Iyan yung naghahanda ng pagkain, hihinga ng baho ng mga anak, magluluto ng pagkain, maglilinis ng bahay, maglalaba, magluluto, etc., mamlansya. Superhero kung tawagin. At yan mga bagay na yan, yung mga hindi na-appreciate ng mga kabataan ngayon. No, yan yung mga hindi na-appreciate ng kabataan ngayon. Kaya gusto ko, after yung marinig, ito, ma-appreciate nyo yung inyong mga nanay. No, kasi yung mga nanay na yan, yan yung papaka-superhero. No, lalo na, mayroong mga nanay na yun na nagtatrabaho na.
Ako po, amazed na amazed ako pag nakakakita akong angkas driver o kaya moving driver na babae. Kasi grabe yung guts niyan. No, sa kalsada. Sa dami ng kamote ngayon, sa dami ng pasaway ngayon sa kalsada para makakuha siya ng lakas na loob mag-drive. No? Tapos mamamasada, magsasakay ng tao. Amazed na amazed ako dyan. Lalo na yung mga nagmumotorsiklo na babae tapos magpapatakbo ng matulid sa Marilaki. No, grabe yun. Doon ako amazed na amazed. Kasi sabi ko, grabe yung tapang nila. Yung lakas ng loob nila para mag-drive. Kaya palakpakan po natin yung mga kababaihan na yan. Palakpakan natin ang ating mga nanay. And mapalad kayo na yung mga bata na nasa poder pa ng inyong mga magulang. Kasi darating ang araw, mag-aasawa kayo. No, mag-aasawa kayo. Nanaisin nyo umiwalay sa inyong mga nanay. No? Walang isang kabataan na nangarap tumira sa piling ng nanay niya pag siya ay may asawa na. Ako, honestly, hindi ko pinangarap tumira sa nanay ko pag ako nagkaasawa na. Kasi gusto ko meron din akong sariling pamilya. Na meron din akong sariling nanay. And habang nasa poder pa kayo ng inyong mga magulang, samantalahin nyo. No, iparamdam nyo yung pagmamahal nyo sa inyong ina. Sabi nga, hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundo. Tama. Kaya habang buhay pa kayo, iparamdam nyo sa nanay nyo na mahal nyo siya. Amen? Iparamdam nyo sa inyong mga inang na mahal nyo. Kailangan nararamdaman nila. Hindi lang nila dapat naririnig. Ngayong umaga pag-uusapan natin ang nanay ni Moises. Sino nakakakilala sa nanay ni Moises? Meron ako dito 20 pesos eh. Walang mag-google. Anong pangalan ng nanay ni Moises? Sige. Ang pangalan po ng nanay ni Moises ay si Jochebed. Jochebed. Okay? Si Jochebed. Pero, sino nga ba itong si Jochebed? No? Sa Tagalog po, Jochebed. Okay? Jochebed. Ginugel ano ko pa to. Okay? O, sabi niya, tama daw siya. So, inano ko pa yung pronunciation niya kung paano babanggitin kasi Jochebed. Maraming nakasulat tungkol sa mga anak ni Jochebed, no? Si Moises at si Aaron. At maging ang kanyang anak niya si Miriam. Marami kung babasahin niyo yung Biblia. Ngunit, wala patungkol sa kanyang ina. Walang gaano. Kailangan natin gumamit ng iba pang mga pamamaraan upang malaman natin ang higit pa patungkol sa kanya. In fact, ako hindi lang ako gumamit ng Bible para lang makita ko yung pangalan Jochebed. Gumamit po ako na itong dictionary, theological terms para makita ko yung pangalan Jochebed. Kasi sa Bible, hindi gaano siyang binabanggit. Sa Biblia, ang kahulugan ng pangalan ng isang tao ay maaaring sabihin sa iyo ng isang bagay na makabuluhan tungkol sa kanilang pagkatao. Yung karakteristik ng isang tao, makikita natin yan. Si Jochebed ay walang pagbubukod. Walang, kumbaga parang hindi gaano binigyan ng kahalagahan. Pero, ang kanyang pangalan ay ang salitang Hebreo na Jochebed. No? Jochebed. At nangangahulugan itong Jehovah. Nilagyan lang ng O na ang kaluwalhatian ay si Jehovah. Okay? Tandaan niyo po yan. Meaning, ito po ay pahiwatig sa kung paano siya ginamit ng Diyos upang magligtas ng bata na sa kalaunan ay magiging taong ginamit ng Diyos para po sa ating lahat. No, sa mga magiging modelo nating lahat upang maihatid ang kanyang mga tao mula sa pagkaalipin ng Ehipto. Alam natin ang kwento ng mga Israelita, tama po ba? Sila ay naging alipin. Kung inyo pong titingnan, karamihan sa mga tao ay hindi nag-iisip na
ang pangalan Jochebed, kapag iniisip nila ang tungkol sa mga bayani ng pananampalataya, hindi nila maririnig yung pangalan Jochebed. And kung hahanapin po natin ang kanyang pangalan sa concordance ng Bible, baka konti lang po yung ating makita. Kaya, kapag nabasa natin ang kwento ng kapanganakan ni Moises, dapat muna natin maisip ang kanyang ina. Bakit? Sino ba ang nagluwal sa atin bilang isang bata noon? Diba? Kundi ang ating mga ina. Kaya lagi nating pasalamatan ang ating mga ina. Kagaya ng ginawa ni Moises. No, after soon, mamaya malalaman natin kung paano niya inalala ang kanyang ina. Kahit nung nandun na siya sa mga sa Paraon. Kahit na hindi siya binanggit ng pangalan, marami pa tayong matututunan tungkol kay Jochebed. Marami tayong mapupulot na aral sa kanya. No, nung pinagulay-gulayan ko itong kwento ni Moises, sabi ko na umis ako kay Jochebed. Kasi grabe talaga. Grabe yung ginawa niya. Eh kung ako mabubuhay noon sa panahon niya, hindi ko kaya gawin yung ginawa niya. Kaya mo bang ilagay sa basket yung anak mo? Kaya mo bang ilagay sa basket yung anak mo tapos paano din sa ilog? Di ba hindi? Yung mga nanay, mawalay nga lang yung anak eh. Ito yung hindi naiintindihan ng mga anak. Ang nanay, pag ang anak niya alas 10 na wala pa sa bahay, hindi na yung makatulog. Tama? Hindi gaano napapansin ng mga bata yan, pero ganun po ang isang ina. Ang tatay makakatulog yan, kahit wala yung mga anak niya. Pero yung nanay, sabi ko sa inyo, tatayo at tatayo yan, hahanapin kayo. Ewan ko pa sa mga kabataan ngayon, bakit mas gustong pinag-aalala yung kanilang nanay? Hindi yan makakatulog. Isa yan sa normal o sa inborn na katangian ng isang ina. Yung hindi makatulog pag wala yung kanyang anak. Lalo na ngayon pag marami yung anak niya. Baka makita niyo yung nanay niyo, dilag na yung mata. Kasi kulang-kulang kayo sa loob ng bahay. Di ba? Kaya pag hinahanap kayo ng nanay niyo, huwag kayong magalit. Kasi nag-aalala yan sa inyo. Ngayon, punta tayo sa buhay ni Jochebed. 2 punto lang po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Pinaka-main point natin ngayon, ang motherly attributes na nakita ko kay Jochebed sa isang ina. And I'm sure, meron kayo nito. Sa mga nanay na nandito, naniniwala ako na meron kayo nito. Una, the courage to be a mother. Ang tatapang ng mga ina, di ba? Matatapang yung mga yan. Sa buhay ng isang pagiging ina, napakahalaga po na meron kang tapang na kasama. Hindi po yabang ha, tapang lang. Sabi nila, ang tapang mo na daw pag ikaw ay nag-asawa ng bata ka pa. Ako po, kinasal ako 21 years old and yung asawa ko po 20. And sabi po ng mga kamag-anak ko na, ang tapang mo mag-asawa, batang-bata ka pa. Taas ang kamay na may pinakabatang nag-asawa. 15, meron ba? 16. 17? 20. Yung kapatid ko, 20. Si Ate Julie Sailan, 20. Oh, grabe. Grabe ang tapang. Diba? Dito po sa Biblia, sa buhay ni Moises, bago natin nakita ang tapang ni Moises sa pagsunod sa utos ng ating Panginoon, si Moises matapang. Hindi natin napansin yung tapang ng kanyang ina. Tama? Hindi natin gano'n napansin. Nang manganak si Jochebed at ang kanyang asawang si Amram, nang pinanganak si Moises sa peligro ng kanilang sariling buhay, itinago nila siya hanggang na siya ay 3 buwan. Paano nila hinarap yung takot sa araw-araw na maaari siyang matuklasan? Noon po kasi, noong panahon na yun, may nagbabaang utos na Paraon na papatayin yung mga sanggol na baby na lalaki. Tama? Naalala niyo yung utos ng Paraon? Na patayin ang lahat ng sanggol na
lalaki. Pag babae, okay lang i-keep. Pero pag ang lalaki, patayin. So bilang isang magulang, pag mayroong utos na gano'n, at nagbubuntis ka, anong mararamdaman mo? Matatakot ka siyempre. Noon, yung panahon ng Israelita, yung mga kawal ng paraon, pag buntis ka, pupunta ka sa bahay yung araw-araw. Hihintayin kang mga anak. And pag lalaki, papatayin. Pag babae, papatayin. Araw-araw yung mga sundalo na yun, pupuntahan ka doon. Nakakatamad, di ba? Diba? Anong gagawin mo kung ikaw may ganon? Araw-araw kasama mo kawal ng paraon, tapos titignan mo mga anak-anak. And sila, to think na buntis at nanganak na siya, itinago niya ng 3 buwan. Unang-una, alam niya na papatayin o kukunin ng mga baby noon. Ba't nagawa niyang itago sa loob ng 3 buwan itong anak niya to? Para sa kanya, kaya niyang harapin ang pwedeng maging parusa sa kanya if ever na matuklasan na itinatago niya ang kanyang anak. Para sa kanya, mas okay pa natanggapin yung parusa na para sa kanya kaysa mahuli nila yung anak niya. Ang pagiging isang ina ay isang malaking hakbang patungo sa maraming kinabukasan naghihintay sa iyong mga anak. Kaya mga anak, kung kayo po ay maging teacher, abogado, o kahit anumang profesyon, huwag na huwag niyong kakalimutan pasalamatan ng inyong mga ina. Amen? Nakakaasa ba ka doon? Huwag na huwag niyong kakalimutan kasi sila yung nagluwal sa inyo. Sila yung unang humarap sa mundo ng buhay. Sila yung sumigurado sa inyong kinabukasan. Isa po sa pinaka-popular na verse na alam natin, pag yung tapang ang pag-uusapan ay yung Joshua 1:9. Alam niyo ba yun? Sabi doon, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong buo. Yung verse po na yun, makikita natin yung tapang doon. Tapang na lakas ng loob na dapat meron tayo. Bakit? Dahil po kasama natin si Jesus. And yung mga nanay na yan, kagaya po ni Jochebed, yung tapang niya na yun, alam niya na kasama niya si Lord. Amen? Alam niya na sa bawat laban niya, sa bawat desisyon na gagawin niya sa kanyang anak, kasama niya si Lord. Kaya nga nagkaroon siya ng tapang para ipaanod si Moises, no? Sa ilog Nilo. Meaning, sa kwento po ni Jochebed, ang tapang niya ay nagmula din sa ating Panginoon. Siya po ay matapang na humarap sa nais ng Diyos na mangyari sa buhay ni Moises. Ang mga nanay, matatapang yan. Hindi yan nagre-reklamo. Sunod lang yan ang sunod. Pag sinabi niya maglalabay yan. Kahit masama pakiramdam yan. Kahit mayroon mga nanay na nagtatrabaho, magtatrabaho pa rin yan kahit alam nila masama ang pakiramdam yan. Grabe yung tapang ng mga yan. So mga kapatid, gaano ba kahalaga ang tapang na dapat meron tayo sa kasalukuyang panahon? Bukas po, botohan. Pag boto nyo, dapat matapang kayo. Matapang kayong isulat kung ano yung gusto ng puso nyo. Hindi madadala ng ganito. Hindi na uso ngayon eh. Sa probinsya kasi uso yung mga bigayan. Nandito sa atin, wala naman akong gano'n narinig bukod dun sa bigas. Bukod sa timba, sa PCSO. Na hindi naman nakarating dito. Maniniwala na sana ako, kaya lang hindi naman nakarating dito eh. Diba? Di uso bigayan. Kaya bukas po, buboto tayo ng merong tapang. Tapang na hindi tayo magpapadala sa kung sino yung gusto ng katabi natin, ng kapitbahay natin. Kahit gaano karami yung tarpaulin na nakalista, nakadikit doon sa bahay ng kapitbahay mo, hindi tayo magpapadikit. Okay? Buboto tayo ng merong tapang. Dapat ba matapang tayo? Bilang isang ina, kung kayo po ang tatanungin, dapat ba matapang kayo? Dapat matapang tayo. Let's say, matatag tayo dahil yan yung utos ng ating Panginoon. Amen po ba? Subukan ilagay ang inyong sarili sa buhay ni Jochebed. Tingnan nyo lang. Kunwari kayo si Jochebed.
Jochebed sa panahon ninyo ngayon. Kapag hindi nyo maitago si Moises at wala kayong tapang, anong mangyayari? Wala, baka mahuli si Moises. Baka patay na si Moises. Tama? Malamang, si Jochebed noon nananalangin. Nananalangin siya ng paraan upang maprotektahan ang kanyang anak. Ang plano na nilikha sa kanyang puso ay maaaring mula sa Diyos. Amen po ba? Habang pinagmumuni-munihan ang pagpapadala kay Moises sa ilog sa isang basket, pumasok sa isip ko yung tanong na, plano ba ng Diyos? Plano ba ng Diyos na paano din si Moises sa ilog? Ibalot lang sa favorite niyang kumot at ilagay sa basket, paano din? Plano ba ng Diyos? Kung kayo po ang tatanungin, plano ba ng Diyos? Plano po ng Diyos na magyari ang lahat ng iyong kay Moises. Ginamit ang kanyang ina para maisakatuparan ang plano niyo. And yung tapang ng isang Jochebed ang nakita natin doon. Hindi natin malalaman kung si Jochebed po ay nagkamali bago siya matapang na sumunod sa plano ng Diyos. Pwedeng nagdalawang isip siya na sumunod sa ating Panginoon. Pwede rin namang hindi. Pero isa lang po ang matitiyak natin. Nakita natin yung tapang niya. That time. Gaya nga po ng sabi ko, amazed na amazed ako sa mga babaeng mayroong tapang. Maaari pong malaman natin mula sa halimbawa ni Jochebed upang hanapin ang Panginoon at pagkatapos ay matapang na gawin ang susunod na bagay na gusto ng ating Panginoon. Church, tayo bilang isang mananampalataya. Kayo po bilang isang ina. Naniniwala ako na marami na kayong desisyong ginawa para sa inyong anak. Amen? Yung desisyon pala kung anong gatas ang iinumin yan. Kailangan nyo na ng tamang yan. Kasi hindi lahat ng gatas akma sa isang bata. Tama? Yung iba nagtatae. Pag kumamit ako, dati yung anak ko nung nagkasakit, meron niyang reseta ng doktor. Ano yun? S26 ba yun? Grabe, sabi ko, ang mahal. Ganito lang kalit. Parang 300 plus ata yun. Tapos, tinimpla na. Nakakailak, hindi niya dinete. Ang mahal na, hindi pa niya dinete. Gamer yun, nung nagkasakit, nila sa ospital. Tapos, parang naiiyak-iyak na kami ni Joy kasi ang mahal ng gatas, nung pagtimpla, ginagawin niya lang, ayaw niya ng lasa. Sabi ko, bakit di mo iniinom lang? Ang mahal. Tapos, eto pa, kaya nakakaiyak eh. Binigay ko dun sa isang bata sa katabi namin kama nung sa ospital. Dinede. Binigay na lang namin sa kanya. Kasi ayaw niya eh. Tapos sabi ng doktor, napadede niyo po ba yung gatas na nireseta ko? Hindi po. Hindi naman niya ininom eh. Kung kayo tatanungin, ayaw niya inumin yan, anong gagawin niyo? Alam mo, pilitin mo, inumin mo. Di ba? Hindi niyo gagawin yun. Meaning, sa pagdidesisyon pa lang, kung ano yung iinumin niyang gatas, kailangan niyo na ng tapang. Ng tapang na harapin yung gastos kung magkano yung gatas. Ano? Lalo na sa pag-aaral. Ito, kailangan ng tapang dito. Lately, itong mga nakaraan, nahihiligang kumanood ng mga documentary. And marami akong napapanood sa mga probinsya. Na yung mga bata hindi nakakapag-aral. Ang dahilan, hindi daw kaya ng magulang. And sa datos po ng ating pamahalaan, marami talagang ganyan. 60% ang hindi nakakapag-aral, lalo na dun sa mga buntok-buntok na lugar. Kasi
Kapos nga naman sila sa pera, sa financial. And tayo bilang isang mga magulang, kayo bilang isang ina. Pag kayo nagpaaral ng isang inyong anak, grabing tapang ang kailangan nyo dyan. No? Grabing tapang, bakit? Sa mahal ng bilihin ngayon. Mahal ang school supply. Grabe. Mapapaaw ka na lang. No? Tapos yung anak mo, hindi po mag-aaral ng mabuti. Di ba? Ang mahal. Tapos yung anak mo, parang wala lang. Makikita mo, no? Magkano isang pad ng papel ngayon? Hindi ko na alam, hindi man kasi ako namimili. Si Joy lagi ang namimili. Parang 10, ang nipis. 20 na. Tapos makikita mo yung anak mo, hindi naman nagsusulat. Makikita mo yung papel, lukot-lukot na, walang sulat. Diba? Yung tapang natin bilang isang ina, bilang isang magulang, bilang isang Kristiyano, namamayagpag yan sa buhay natin. Hindi yan nawawala. No? Matatapang tayo. Matapang natin humarap sa buhay ng bawat isa. Lalo na kung meron ka pang pasaway na asawa. No? Yung ina, yung mga ina dito, yung mga meron kang pasaway na asawa. Ang hirap, parang ayaw mo na lang lumaban sa buhay. No? Parang wag na lang kaya. Diba? So matatapang ang lahat ng ina. And I'm sure, yung kwento po ni Jochebed ay ilan lamang sa nakitaan natin ng tapang. Kaya mga kapatid, ang pagiging matapang ay hindi po masamang ugali. Tandaan niyo yan, ha? Ang pagiging matapang ay hindi po masamang ugali yan. Ugali po yan ng isang Kristiyano na kailangan lang pagyamanin natin. Pagyamanin the way na dapat naka-align tayo sa plano ng Diyos. Matapang tayong susunod sa sinasabi ng Diyos. Okay? Tandaan niyo po yan. Matapang tayo. Pangalawang punto, sa buhay po ng a motherly attribute sa buhay po ni Jochebed. Eto, dapat hindi ito nawawala sa atin. Dapat hindi ito nawawala sa pagiging isang ina. And I'm sure, meron kayo niyan. Pangalawa, a mother filled with faith. Amen? Yung pananampalataya, dapat meron. Sa pagbabasa po natin ng banal na kasulatan, nakita po natin kung paano ginamit ng Diyos ang ordinaryong babae. Si Jochebed. Marami pa tayong magbabasa sa Biblia. Yung mga ordinaryong tao na hindi pinapansin ng lipunan. Yung babaeng balo, no? Yung babaeng Samaritana. Marami tayong makikita. Araw-araw, ng mga tao upang may sa katuparan ng kanyang pambihirang plano, si Jochebed po ay tulad ng isang ordinaryong tao lang. Si Jochebed. Si Jochebed, isang ordinaryong ina. Ordinaryong ina na kagaya niyo pong lang. Tandaan niyo po, ha? Ordinaryong ina, hindi po siya galing sa mayamang pamilya. Wala siyang alahas na suot. No, wala kasi, hindi na kasi ako gumawa ng PowerPoint. Merong itsura ni Jochebed na simple lang, manamit. Walang gaanong borloloy. Isang ordinaryong ina ay nakabalot ng kanyang mahalagang sanggol sa kanyang paboritong kumot upang maipadala siya sa ilog niya. And bukod sa tapang, minsan naisip niyo na po ba yun? Bukod dun sa tapang na meron si Jochebed, ano pa yung meron? And ako po nakita ko po yung kanyang buong pagtitiwala o pananampalataya. Hindi ko po halos ma-imagine kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na gawin na paanurin si Moises sa ilog. Kung ako po yung tatanungin nyo, hindi ko kaya yun. And nung tinanong ko yung mga ilang kababaihan, nag-survey ako. Hindi naman 100, ilan lang. Baka kala nyo family feud eh. Nag-survey ako ng ilang kababaihan. Yung ilan sa kanila, papayag paanurin yung kanilang anak sa ilog para sa kaligtasan. Yung iba hindi.
And nung tinanong ko yung iba kung bakit hindi, sabi niya, hahanap na lang ako ng ibang paraan. Yung mas ligtas ang aking anak. Siyempre, hindi na ako nag-follow-up question. Pero kung ako magpa-follow-up question doon, paano kung yun nga yung plano ng Diyos para sa kanya? Hindi ba natin gagawin? Hindi ko po kinu-question yung mga babaeng ayaw. Kasi yun yung kanila. Kasi kahit naman ako ayaw ko. Kasi malay ko ba kung saan mapupunta yung anak ko? Hindi naman ako sigurado. Pero ito pong si Jochebed, paano na ipalabas ni Jochebed ang kanyang sarili upang palayain ang maliit na basket na yun? Naisip niyo na po ba yun? Habang pinapanood ni Jochebed ang kanyang sanggol na lumulutang, nagpakita siya ng lakas ng loob at isang matibay na pananampalataya. Pananampalataya na alam niya na maliligtas yung kanyang anak. And habang pinupulot yun ng anak na babae ni Paraon, sinigurado niya na ligtas ang kanyang anak. And kung inyo pong sasaliksikin at mumuni-muni maigi ang salita ng ating Panginoon, pananampalataya ang nakita ko na nais ng ating Panginoon na magkaroon sa atin bilang isang Kristo. Ang mga ina, ang mga magulang, nanay, tatay man, isali mo na yung mga tatay, baka magtangko yung mga magulang, tamang at pananampalataya ang nais makita ng ating Panginoon sa atin. Pananampalataya na sa bawat kinabukasan ng ating anak, tayo yung may responsibility. Nananampalataya ba kayo na makakapagtapos ng pag-aaral ang inyong anak? Ako po, hindi ko po mapipredict yung mangyayari sa kinabukasan. Pero isa lang ang sinusuguran. Habang mayroong Kristo sa puso ng bawat isa sa atin, mananampalataya tayo na lahat ng plano natin sa mga anak natin mangyayari. Amen? Napakasarap makita na nangyayari yung plano natin. Dahil yun ang plano ng Diyos para sa atin. Mahirap po maging isang ina. Mahirap maging isang magulang. Pero mas mahirap po kung magiging isang ina tayo na walang pananampalataya. Yung pananampalataya po sa buhay ni Jochebed ay nais din natin dapat maramdaman. Isipin kung gaano kalaki ang kanyang pananampalataya sa napakalawak na provisyon ng ating Panginoon at kung ano ang handa niyang isakripisyo para sa kanyang anak. Diba? 3 buwan, tinabuhog yung iyong anak. And paaanuhin mo lang. Diba? Paaanuhin mo lang. Yung mawalay ang iyong anak ay napakahirap para sa isang ina. And kung wala kang pananampalataya, hindi nyo po magagawa yun. Mga kapatid, sa susunod na nagkakaproblema tayo sa pagkawala ng isang bagay, isang bagay na nawala sa atin, alalahanin kung gaano kalaki ang pagpapala ng Diyos para sa bagay niya at para sa atin. Si Jochebed po ay nananampalataya na kahit mawala yung kanyang anak, alam niya na ligtas. Tayo po kaya sa panahon natin ngayon. Pag alas 10 na nawala pa yung ating anak sa loob ng ating tahanan, sigurado ba tayo na ligtas? Sa panahon natin ngayon, gaano tayo kasigurado na ligtas ang ating mga anak? Daming patayan ngayon. Yung maglalakad lang, sasaksakin.
Gaano tayo kasigurado na ligtas ang aming mga anak? Hindi natin, mga magulang, hindi natin nababantayan 24/7 ang ating anak. Tama po ba? Kahit maglagay tayo ng CCTV sa bahay natin, hindi niya kayang proteksyonan ang anak natin. Ano ang pwedeng maging proteksyon natin sa atin? Alam niyo kung ano? Pananampalataya. Pananampalataya na poproteksyonan ng Diyos ang ating. And bilang isang magulang, yan dapat yung hindi nawawala sa akin. Lalo na po sa pagiging isang ina. And sa buhay po ni Joaquin, yan dalawang bagay na yan ang pinaka-importante. Yung tapang kanina and yung pananampalataya ngayon. May tanong pa nga eh, gaano kalaking pananampalataya ang kailangan natin bilang isang Kristiyan? Nabasa niyo ba sa Bible kung gaano kalaking pananampalataya ang kailangan natin sa... Sino nakakabasa? Sabi doon, sa Mateo chapter 17 verse 20. Ang sabi diyan? Sinlaki ng buto ng mustasa. Ganong kalaki lang ng pananampalataya ang kailangan natin. Paano kaya ako buto ng mangga yan? Yung pananampalataya mo kasi laki ng buto ng mangga. Gano'ng kalaki ang buto ng mangga? May ganon, may ganyan. Anong pinakamalaking buto? Wala akong alam eh. Pinakamaliit na buto. Hindi, mustasa ba pinakamaliit na buto? Di ba? Meaning, kahit daw, kasing laki lang ng buto ng mustasa yung pananampalataya na meron ka. Maaari nyo na daw sabihin na gumalaw yung bundok. Di ba sabi doon sa Mateo chapter 17 verse 20? Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan nyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon. At ito'y lumipat na. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. To think na buto lang ng mustasa yung pananampalataya na meron ka. Ang sinasabi ko po dito, paano kung isang napakalaking pananampalataya ang meron ka? Mga kapatid, buto pa lang ng mustasa yan. Paano na kung ang meron ang isang ina ay isang napakalaking buto ng pananampalataya? Di ba? Ang ganda nun. Pagpapalain tayo dahil sa ating pananampalataya. Sa ginawang aksyon ni Jochebed, ito po ay nagpapakita na gumawa siya ng desisyon na gawin ang kanyang pananampalataya na ginagawang isang bayani ng pananampalataya. Ito hindi nyo ito narinig o nabasa na si Jochebed ay isang bayani ng pananampalataya. Pero I'll tell you this, at gustong sabihin sa inyo ng Panginoon, si Jochebed ay isang bayani ng pananampalataya. Amen? Isang bayani ng pananampalataya na dapat ginagaya natin bilang isang Christian. Sa paggawa niya ng isang basket, pananampalataya na yung kailangan niya doon. Paanurin yung anak niya, pananampalataya. And, eto natatandaan niyo yung utos? Kanino galing? Sa Paraon. And sino yung nakabulot kay Moises? Anak na babae ni Paraon. Diba? Yun nga yung papatay eh. Diba? Anong pananampalataya yung meron kay Jochebed? Yung pananampalataya na hindi natin kaya. And yun yung gustong mangyari sa atin ng ating Panginoon. Kung meron tayong maliit na pananampalataya ngayon, church, kailangan natin palakihin. Baka yung pananampalataya mo, gatuntok lang ng ballpen. Dapat bilog na mas malaki para sa ating mga anak. Church, para po sa ating konklusyon,
ang mga aralin na natutunan natin mula kay Jochebed ay tapang at pananampalataya. Amen? Mga nanay, palakpakan kayo kung meron kayo na ito. Salamat po. Kasi naniniwala ako meron kayo na. Sa pagbati natin ng Happy Mother's Day mga anak, kanina, kaakibat ng ating pagbati ay pagsunod sa ating mga magulang. Ang nakakalungkot lang, eto, lagi ko itong nababasa. Lagi ko itong nababasa sa Facebook. Santa kang pagbati dyan, Happy Mother's Day ma, may padrama-drama pa yan. Tapos utusan mo, maghugas ka na doon, wait lang! Nag-email pa nga eh. Bumati pa kayo ng Happy Mother's Day. Diba? Sa pagbati po natin, kaakibat niyan sa ang pagsunod natin sa kanila. Huwag nyo nang batiin kung hindi nyo naman susundin. Ang dami dyan, nabuhumapaw ng post. Sandamang pa. Happy Mother's Day, may padrama-drama pa yan. Sana, kung papipiliin ako, ikaw pa rin yung pipiliin mong ina. Sos! Ambot lang. Pag inutusan, may paganong-ganong pa, may padamog-damog pa. Di ba, Terence? Mabait dyan si Terence. Nakakatawa dyan kay Terence kasi kahapon, sabi niya, basta, may Saturday po ba? Sabi ko, parang mali yung tanong niya. May Saturday talaga, di naman mawawala yun. Parang, pero inano ko na lang, may Saturday school po ba? Pero si Terence, kahit wala, nagtatanong niya, every Saturday nagtatanong niya, may Saturday school po. Ano yan, loyal student yan ng Saturday school. Di ba? Pero okay mag-alala, hindi si Terence ang bida ngayon. Yung nanay niya. Yung nanay niya ang bida ngayon. Amen? Yung mga nanay na kagaya nyo. Amen? Palakpakan nyo muli ang inyong mga sarili. Tayo po bilang isang ina. Pag meron tayong problema sa buhay, hindi dapat tayo nagpapanik. No? Kayo bilang isang ina, dapat hindi po tayo nagpapanik kagaya ng ginawa ni Jochebed, hindi siya nagpanik. Maraming pumapasok sa isip niya na peligro that time, pero hindi siya nagpanik. Gumawa siya ng isang plano at matapang na pinatay ang takot na pwede niyang maramdaman. Hindi ito binabanggit ng Biblia. No, ngunit naniniwala ako na nagdasal siya, na nanalangin siya, na nampalataya siya. Naniniwala ako na may connection siya kay Lord bago niya ginawa yung mga bagay na ginawa niya kay Moises. Amen? Tapang at pananampalataya. Nakipag-usap siya sa Diyos at inatid ang batas ng Diyos sa mga ito. Si Moises po ay isa tapat na tagapagligtas sa mga Israelita. Matapang na pastor, makapangyarihang propeta, at makapangyarihang pinuno ng Israel. Natuto siyang matakot sa Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob kaysa sa mga hari ng mga tao. Pero yung tapang na yun, yung pananampalataya na yun na meron si Moises, galing din po yun sa kanyang ina. Ngayon, kung meron tayong pananampalataya ngayon, at meron tayong tapang ngayon, pasalamatan natin ang ating mga ina. Amen? Kasi sila ang unang nananampalataya at unang nagkaroon ng tapang para sa ating mga ina. Mga kapatid, ang kwento po ni Jochebed ay hindi lang kwento para sa isang ina. Kwento po yan na para sa ating lahat. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng tapang at malagong pananampalataya. Kahit sa simpleng kwento po na nakita natin, ay nakita natin kung gaano kahalaga ang tapang at pananampalataya. Kaya sa mga nanay na nandito, nais ko pong sabihin sa inyo na hindi lang basta kayo ang ilaw ng tahanan,
Ito ha, sa mga nanay na nandito, hindi lang po kayo basta ang ilaw ng nanay. Kayo din po ay isang pintuan na nagbubukas ng pananampalataya na meron dapat sa inyo. Kayo din po ay isang bintana ng pag-asa sa kinabukasan ng inyong mga anak. Kayo din po ay isang bubong na nagbibigay proteksyon na pwedeng makaharap ng inyong anak sa ulan, sa init ng problema, at higit sa lahat, kayo din po ay isang inspirasyon na titingalain ng inyong mga anak. Taas ang kamay na mayroong pangarap na maging isang ina din, na kagaya ng inyong mga ina. Sa mga bata, wala bang naririnig na sana paglaki ko maging kagaya din ako ng aking ina. Di ba? Sana paglaki ko, kagaya ko din si mama. Kagaya ko din si nanay. Ma, paglaki ko, gusto ko parang ako lang ikaw. Amen? Sana ganun yung mga pangarap ko. Ay, yung malay mo, sana paglaki ko, kapwa lang ako. Pangarap niyo. Yeah? Sana pangarapin yung maging isang ina na kagaya. Amen? Mga kapatid, tapang at pananampalataya ang dalhin natin bilang isang Kristiyano. Kaya, bago po ako magtapos sa mensahe ko ngayong umaga, sa mga nanay na nandito, kung kayo po, kung makita nyo po na wala kayo sa video, huwag nyo po akong sisihin. Pinutos ko lang po yan. Nagugas naman yun. Pero sa aking pong pagtatapos, nais ko pong iwanan sa inyo yung mensahe na ma, nanay, nay, inay, Happy Mother's Day. Okay? Habang pinapanood niyo po ang video na yun. Okay? Happy Mother's Day po.